Ang Richwoods ay isang maliit na dating bayan ng pagmimina sa silangang bahagi ng Missouri, kung saan tila magkakakilala ang lahat ng tao. Isa itong payapang komunidad, hindi dikit-dikit ang mga bahay, kaya't may kalayaan at pribadong espasyo ang bawat isa. Gayunman, nananatili ang pakiramdam ng seguridad at kapanatagan. Isang lugar kung saan wari mo'y walang masamang maaaring mangyari at laging magiging maayos ang lahat. Ngunit, tulad ng matutuklasan ni Pam at Craig Akers, maaaring tumama ang trahedya kahit sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Isang karaniwang linggo, hinihintay ng mag-asawang Akers ang pag-uwi ng kanilang 11 taong gulang na anak na si Sean Hornbeck matapos nitong magpalipas ng hapon kasama ang mga kaibigan. Si Sean, na may apelidong Hornbeck mula sa unang asawa ng kanyang ina, ay itinuturing na anak ni Craig Akers sa kabila ng hindi nila pagiging magkadugo. Nakiusap si Sean na makapunta sa bahay ng isa sa mga kaibigan at pumayag naman sina Pam at Craig sa kondisyong dapat ay nakauwi siya bago mag-alas 5 ng hapon. Bago umalis, hinalikan siya ni Pam at bumulong ng "I love you" bago niya pinanood si Sean na nagbibisikleta palayo sa daan. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi pa rin umuuwi si Sean at unti-unting kinain ng kaba si Pam. Tinawagan niya isa-isa ang mga kaibigan ng anak. Umaasang may makapagsasabing nakita nila ito. Ngunit halos lahat ay nagsabing hindi siya nakita. Doon niya napagtanto na may kakaiba, hindi karaniwan para kay Sean na maglaro ng mag-isa ng ganoon katagal. Sa huli, nagpa siya si Pam na tawagan ang mga pulis upang iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Dumating ang mga pulis mula sa Washington County Sheriff's Office at ang lokal na fire department sa bahay ng mga Akers. Ngunit bago pa sila dumating, nagsimula ng kumilos ang magulang para hanapin ang kanilang anak. Gumawa sila ng larawan ni Sean, na-scan ito, at gumawa ng mga flyer. Tinawagan din nila ang kanilang mga kamag-anak upang ipaalam ang pagkawala ni Sean at humingi ng tulong sa paghahanap. Sa loob lamang ng 30 minuto, halos lahat sa komunidad ay nakakaalam na tungkol sa nangyari. Dumarating ang mga boluntaryo isa-isa upang tumulong sa paghahanap. Habang nag-iikot ang mga boluntaryo sa paligid, nanatili sina Pam at Craig sa bahay, umaasang makikita si Sean. Umupo sila sa harap ng porch at tumitig sa kadiliman. Sa bawat tingin nila, makikita ang mga ilaw ng flashlight sa paligid, kasabay ng naririnig na pagtawag sa pangalan ni Sean. Ngunit pagsapit ng umaga, wala pa ring anumang tanda ni Sean. Ang 11 taong gulang ay tila naglaho na parang bula. Kasunod nito, nagpa siya si Craig na ipaalam ang pagkawala sa National Center for Missing and Exploited Children, na agad namang nakipag-ugnayan sa FBI. Unang sinimulan ng mga FBI agents at lokal na awtoridad ang muling pagbuo ng sunod-sunod na pangyayari bago naglaho si Sean. Nagsimula silang mag-interview sa ilang kaibigan ni Sean at sa mga taong malapit sa kanya upang subukang tukuyin kung ano ang maaaring nangyari sa kanya. Umaasa sila na baka nawawala lamang si Sean sa gubat, nasaktan, at hindi makauwi, o baka siya ay nasa bahay ng ibang tao, nalilibang at nakalimutang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang. Ngunit tiniyak ni Craig Akers sa mga investigador na si Sean ay hindi ang uri ng bata na basta na lamang maglalaho o maglalayas. Magaling siya sa paaralan, walang malaking problema, at isa siyang mabuting anak. Mahilig siya sa video games at computer games, at ang baseball ay isa sa kanyang mga tunay na hilig. Kapag usapan ay tungkol sa mga nawawalang bata, madalas na napupunta sa tuktok ng listahan ang mga magulang bilang mga posibleng suspek, ngunit mabilis na naalis sa investigasyon sina Pam at Craig, gayon din ang biological na ama ni Sean na namatay na ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit wala nang ibang konkretong lead at ang tanging magagamit ng mga investigador ay ilang eyewitness accounts na naglalarawan ng galaw ni Sean sa araw ng kanyang pagkawala. Pumunta siya sa likod ng Richwood School at doon nakipagkita sa kanyang kapatid na babae at sa kaibigan nito at nakipag-usap sa kanila sandali. Pagkatapos bumalik siya sa daan, nagbisikleta sa buong Richwoods hanggang lampas sa Catholic Church.
Napansin siya ng dalawa niyang kaklase sa paaralan. Bandang 3:00 hanggang 3:30 ng hapon, dumaan siya sa Little Indian Creek Road. Tila nag-iikot-ikot lamang at naghahanap ng makakalaro o gagawin. Isang oras pagkatapos noon, nakita si Sean na nagbibisikleta malapit sa intersection ng Highway A at Highway 47. Ngunit doon nagwakas ang mga bakas. Mabilis na nilibot ng mga investigador ang lugar, naghahanap ng anumang ebidensya na makakatulong sa paglutas ng pagkawala ni Sean. Hinanap nila ang anumang bagay tulad ng damit, bisikleta, bakas ng gulong sa kalsada, o iba pang senyales na maaaring naganap sa aksidente. Ngunit wala silang natagpuan, ni si Sean, ni ang kanyang bisikleta. Nangamba silang baka nasaktan si Sean, napunta sa isang side trail o nahulog sa mga kuweba at sinkhole sa lugar. Sa puntong ito, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari. Sa sumunod na 48 oras, dumating ang maraming tips, ngunit wala pa ring nagbigay ng clue sa kinaroroonan ni Sean. Habang patuloy ang paghahanap, ngunit walang anumang natatagpo ang bakas, lalo lamang nadaragdagan ang pangamba ng pamilya. Paulit-ulit na pumapasok sa isip nila ang tanong, bakit hindi pa din siya natatagpuan? Pagkaraan ng 3 araw ng walang tigil na paghahanap, napilitan silang harapin ang masakit na posibilidad na maaaring may mas mabigat na dahilan sa pagkawala ni Sean. Sa mga kaso ng pagdukot sa bata, para sa mga kriminal na may motibo na pumatay, may mga pag-aaral na nagsasabing ang mga bata ay maaaring mamatay sa loob ng unang 72 oras. 4 na araw matapos mawala si Sean Hornbeck sa rural na bahagi ng Missouri, napagtanto ng mga awtoridad na maaaring harapin nila ang isang kaso ng pagdukot o mas malala pa. May mga insidente kung saan ang mga bata ay dinudukot ng kanilang mga kakilala at mayroon ding mga kaso na dinudukot ng mga estranghero. Minsan ang mga bata ay natatagpuan ng buhay at minsan naman ay hindi. Para kay Pam, bilang isang ina na may nawawalang anak, ang pinakamalaking takot niya ay baka tuluyan ng makalimutan ng mga tao ang kanyang anak. Kinailangan niyang hanapan ng paraan upang patuloy na mailabas sa publiko ang pangalan at larawan ni Sean dahil hindi niya pwedeng hayaang makalimutan siya. Ang kaso rin ay personal na nakaapekto kay Pam dahil siya ay may 3 anak at nais niyang magkaroon ng kasagutan para sa pamilya. Habang patuloy ang pag-asa ng mga magulang ni Sean, sinimulan ng mga awtoridad ang pakikipag-ugnayan at pagtatanong sa mga sex offenders sa lugar. Sa investigasyon, nakatuklas ang FBI ng ilang posibleng suspect na karaniwan sa ganitong uri ng kaso, ngunit wala sa mga ito ang nagpatunay ng anumang koneksyon. Wala nang bagong ebidensya o impormasyong lumabas at habang lumilipas ang oras, lalo lamang naging mahirap ang kaso. Kinailangang pag-aralan ng mga investigador ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit maaaring kinuha si Sean. Noong dekada 70, kapag may batang nawawala, madalas na agad iniisip na may kinalaman ito sa ransom o panunubos. Sa kasalukuyan naman, kapag nababalitaan ng publiko ang pagdukot sa isang bata, karaniwan ng inaakalang may sexual motive ang kaso. Ngunit hindi palaging ganoon. Maraming iba't ibang dahilan ang maaaring nasa likod ng ganitong insidente. May mga pagkakataon na nag-ugat ang pagdukot sa galit, sa mga aktibidad ng gang, o sa mga transaksyong may kinalaman sa droga. Halimbawa, kung may taong nag-double cross sa isang drug deal at hindi nagbayad, maaaring dukutin ang anak bilang parusa. Sa ganitong pananaw, patuloy na sinundan ng FBI at lokal na pulis ang bawat lead, gaano man ito kalabo o kakaiba. May mga pagkakataon na may mga peking balita tulad ng pagbaril sa bata ng execution style, paglagay sa wood chipper, pagpapakain sa mga baboy, o paghulog ng katawan sa balon. Maraming tao ang naging suspect dahil sa mga peking lead na ito. Halos 1 linggo matapos mawala si Sean, nagsimulang magbunga ang kanilang determinasyon. Dumating ang isang anonymous tip tungkol sa 2 babae na sangkot sa isang mysterious front-end collision sa lugar kung saan huling nakita si Sean, sa parehong oras na siya ay nawala. Sa puntong iyon, hindi alam kung ano ang paniniwalaan, kaya ipinagpatuloy ng mga investigador ang pagsubaybay sa mga ulat na sinasabing nabangga si Sean ng sasakyan.
Natukoy nila na may 2 babae sa isang kotse na nakabangga ng aso noong gabing iyon. Kinailangan ng mga investigador na isaalang-alang na baka hindi naman talaga aso ang nabangga. Sa pamamagitan ng investigasyon, natukoy ang mga individual na sangkot sa aksidente. Na-track down ng FBI at lokal na awtoridad ang kotse at ang 2 babae. Pareho nilang inamin na nabangga nila ang isang aso. Kinolekta ang tissue at hair samples mula sa sasakyan at sinuri ng FBI. Lumabas na ang natagpuang labi ay mula sa isang aso at hindi sila sangkot sa anumang aksidente kay Sean. Ngunit ang dead end na ito ay nagbukas ng bagong speculation na baka ang pagkawala ni Sean ay konektado sa droga. Nakatanggap ang mga investigador ng maraming tawag na nagsasabing si Sean ay maaaring nabangga ng mga taong sangkot sa drug trade o baka aksidenteng nasaksihan ng isang drug transaction o natuklasan ng isang drug lab sa rural na lugar. Kailangang suriin at beripikahin ng mga investigador ang bawat impormasyong natatanggap nila upang matukoy kung alin ang totoo at alin ang walang basehan. Pagsapit ng Nobyembre, nakalap na ng Washington County Sheriff's Office, FBI, at ng opisina ng prosecutor ang napakaraming impormasyon, ngunit wala pa ring malinaw na sagot. Unti-unting naging malinaw na hindi gaanong umuusad ang investigasyon. Bilang bahagi ng kanilang pagsisikap, gumawa sila ng mga pin na may larawan ni Sean at nakasulat ang numero ng tip line. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi suot ni Pam ang pin na iyon at araw-araw din siyang namimigay ng flyer sa komunidad. Buo ang kanyang paniniwala. Hanggat walang ebidensyang nagpapatunay na patay na si Sean, mananatili siyang umaasang buhay pa ito at naghihintay lamang sa kung saan. Habang nagsasagawa ng canvassing ang mga investigador sa isang neighborhood malapit sa paaralan ni Sean, nakasalubong nila ang isang lalaki na nagngangalang Lou Kent. Maayos nilang ipinaliwanag na sila ay nag-iimbestiga sa pagkawala ng bata. Mabilis namang nakipag-usap si Kent at sinabi niyang narinig na niya ang tungkol sa kaso. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap, napansin ng mga awtoridad ang kakaiba at medyo alanganing kilos nito. Sa gitna ng kanilang pakikipag-usap, nagsimulang magkwento si Kent tungkol sa mga panaginip daw niya. Ayon sa kanya, sa mga panaginip na ito ay nakikita niya si Sean, tila nakalibing malapit sa isang lawa kasama ang kanyang bisikleta sa tabi ng isang beaver dam. Dahil sa tindi ng detalye ng kanyang kwento, agad siyang naging person of interest ng mga investigador. Mahalaga ito dahil sa puntong iyon, wala pa ni isang konkretong lead tungkol sa kinaroroonan ni Sean, kaya't ang kakaibang pahayag ni Kent ay agad nilang sineryoso at sinuri ng mabuti. Noong 2005, nagtatag ang FBI ng isang espesyal na grupo na tinawag na CARD o Child Abduction Rapid Deployment Team upang tumulong sa mga lokal na awtoridad sa mga kaso ng misteryosong pagkawala ng bata. Sa panahong iyon, isa sa mga patuloy na sinusuri ng mga investigador ay si Lou Kent, ang lalaking unang nakatagpo nila habang nagka-canvas malapit sa paaralan ni Sean. Ilang araw na sunod-sunod siyang ini-interview ng mga awtoridad upang maunawaan ang kanyang kakaibang kilos. Napansin nilang pabago-bago ang kanyang mga pahayag. May alibay siya ngayon, ngunit iba naman ang sinasabi kinabukasan. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na tukuyin kung alin ang totoo at walang sino mang saksi ang makapagpatunay sa alinman sa kanyang mga salaysay. Nadagdagan pa ang pagdududa nang malaman nilang ilang beses nang lumapit si Kent sa pamilya Akers matapos iulat ang pagkawala ni Sean. Humihingi siya ng paumanhin sa kanila at nagbibigay ng mga guhit ng mga lugar na sinasabi niyang maaaring naroon ang mga damit ng bata. Sa halip na makatulong, lalo itong nagdulot ng takot at pangamba sa pamilya. Kitang-kita sa kanya ang pagkabalisa at emosyonal na pagkapagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang direktang ebidensya na mag-uugnay kay Kent sa pagdukot kay Sean. Dahil dito, nagpatuloy ang mga awtoridad sa pagsuri ng iba pang mga lead, habang unti-unting binabawasan ang bigat ng pagdududa laban sa kanya. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ang investigative team ng isa pang break. Isa sa mga canine search teams ng FBI sa lugar ang nagpakita ng indication sa mga pampang ng isang lawa, ilang milya lamang mula sa lugar na iyon.
humingi ng tulong sa isang lokal na dive rescue squad na may kakayahan sa diving upang magsagawa ng paghahanap. Ginamit ang motorized submersible cameras upang suriin ang ilalim ng lawa, ngunit walang palatandaan ng katawan. Sa huli, tinigil ang paghahanap. Ngunit hindi nasiyahan ang pamilya Akers. Tumawag si Pam Akers sa leader ng isa sa mga K9 search teams upang humingi ng payo kung ano pa ang maaaring gawin sa patuloy na pagkawala ng kanilang anak. Iminungkahi ng leader na i-drain ang lawa. Isang prosesong aabutin ng 3 araw, ngunit magbibigay ng pagkakataong masuri ang tuyong lakebed kapag tuluyang naubos ang tubig. Para kay Pam, muling nabuhay ang pag-asa. Inisip niyang kung sakaling hindi man matagpuan si Sean doon, baka naman matagpuan siya sa ibang lugar. At sana, buhay pa. Ngunit hindi natuloy ang plano dahil sa mga teknikal na balakid at kakulangan sa resources. Sa kabila ng mga araw at linggong lumipas na puno ng paghahanap at pag-asa, hindi kailanman bumitaw ang pamilya Akers. Lahat ng kanilang ginagawa, bawat galaw, bawat paghinga, at bawat segundo ng bawat araw ay nakatuon lamang sa iisang layunin, na muling makita si Sean at maibalik siya sa kanilang piling. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting humina ang investigasyon. Ang kakulangan sa mga solvability factors ay naging hadlang, kaya napilitan ang mga investigador na balikan ang mga lumang lead upang makabuo ng bago. Sa mga kaso ng long-term abduction na umaabot ng buwan o taon, kadalasan ay hindi na promising ang ebidensya at maraming bata ang hindi na muling natutunton. Dahil dito, labis na nadarama ni Pam ang depresyon at pangungulila at nananatili siyang walang tiyak na alam kung ano ang susunod na hakbang. Halos 2 taon matapos mawala si Sean, nakatanggap ang Missouri State Highway Patrol ng isang kakaibang tip mula sa mga park rangers sa Eureka, Missouri. Nakakita raw sila ng kahina-hinalang sulat sa loob ng isang bathroom stall sa City Park restroom. Sa mensaheng nakasulat sa dingding, binanggit ang tungkol sa mga nadukot na bata. Isang bagay na agad nag-udyok ng interes ng mga awtoridad. Kinunan ng larawan ng mga opisyal ang naturang mensahe bago ito pinapinturahang muli upang hindi makagulo sa mga bumibisita sa parke. Ipinadala ang larawan sa FBI office sa St. Louis para sa masusing pagsusuri. Dahil nananatiling person of interest si Lou Kent sa kaso ni Sean, muling ipinatawag siya ng mga investigador. Ayon sa kanya, madalas daw siyang pumunta sa parke upang magpahinga at magmuni-muni at inamin niyang naroroon siya sa lugar sa panahon kung kailan isinulat ang naturang mensahe. Ang pahayag na ito ay nagdagdag ng panibagong duda laban sa kanya, kaya't hindi pa rin siya tuluyang maalis bilang posibleng suspek. Gayunpaman, larawan lamang ng sulat ang tanging ebidensya ng mga awtoridad. Walang fingerprint, witness o konkretong patunay na mag-uugnay kay Kent o sa sino mang individual sa krimen. Dahil dito, nahirapan ang mga investigador na maghain ng kaso laban sa kanya. Ngunit nanatili siyang binabantayan dahil sa patuloy niyang pakikialam sa investigasyon at sa mga pahayag niyang kaduda-duda. Halos 3 taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring malinaw na indikasyon kung ano ang nangyari kay Sean Hornbeck. Nang mag-retire ang lead agent, isang bagong team ang humalili sa kaso. Ang ikinalulungkot ni Pam ay nanatiling hindi nare-resolba ang kaso. Habang unti-unting lumalamig ang kaso ni Sean sa paglipas ng mga taon, sinikap ng mga tao sa Missouri na ipagpatuloy ang kanilang buhay. Hanggang dumating ang January 2007, nang ang mga residente sa isang kalapit na county ay maranasan ang isang katulad na sitwasyon. Isang sergeant ang nakipag-ugnayan sa detective at nagsabi na may nawawalang bata sa kanilang lugar. Karaniwan na silang nakakatanggap ng ganitong uri ng tawag. Mga batang hindi nakauwi mula sa paaralan, nagalit sa kanilang mga magulang o na-miss ang bus. Ngunit naramdaman ng sergeant na ang kasong ito ay kakaiba at nakababahala. Noong January 8, 2007, sa Franklin County, Missouri, umuwi si Don mula sa trabaho
at inaasahan niyang makikita ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Ben. Karaniwan nang bumababa si Ben ng bus at agad na pumapasok sa bahay upang maglaro ng video games. Ngunit nang hindi siya dumating sa takdang oras, nag-alala si Don. Naghanap siya sa buong bahay at paligid, ngunit wala siyang natagpuan. Tumawag siya sa kanyang asawa na si Doris sa trabaho. Pumunta si Doris sa paaralan at nakipag-ugnayan sa mga guro upang alamin kung baka na-miss ni Ben ang bus o may aktibidad sa paaralan, ngunit wala ding nakakaalam kung nasaan si Ben. Dito nagsimula ang seryosong pag-aalala ng magulang. Sinimulan ni Don ang pakikipag-ugnayan sa mga bata sa kapitbahayan upang alamin kung may nakakita sa kanyang anak. Dito ibinahagi ni Mitchell Holtz, kaibigan ni Ben, ang isang insidente noong hapon na nakakuha ng pansin ni Don. Sinabi ni Mitchell na may nakita siyang puting truck sa lugar kung saan bumaba si Ben sa bus at nakita rin niya itong umalis sa subdivision ng mabilis. Sa takot na masama ang nangyari, agad na tumawag si Don sa 911. Walang sino man ang gustong maranasan ng ganitong pangyayari sa kanilang county. Isa itong matinding karanasan, hindi lamang para sa law enforcement, kundi lalo na sa mga magulang. Nang dumating ang sheriff sa bahay ng pamilya Ownby, in-update niya ang opisyal tungkol sa kahina-hinalang truck na nakita ni Mitchell sa lugar malapit sa bus stop ni Ben. Dito nagsimula ang matinding pag-aalala na maaaring isa na itong aktwal na pagdukot. Alam ng mga awtoridad na mahalaga ang oras sa ganitong kaso, kaya agad nilang tinawagan ang FBI para humingi ng tulong. Bilang unang hakbang, in-interview ng mga awtoridad ang 15 taong gulang na si Mitchell Holtz, na nagsabing nakita niya ang isang puting Nissan pickup na kahina-hinalang kumilos sa kanilang lugar. Ayon sa kanya, nakita niya itong mabilis na bumaba sa burol at muling bumalik bago tuluyang umalis. Hindi siya sigurado kung nakita niya si Ben, ngunit malinaw sa kanyang alaala ang itsura ng sasakyan. Nagbigay si Mitchell ng detalyadong paglalarawan ng truck. May kalawang sa fender, may elongated glass sa camper shell, may 2 pulgadang trailer hitch sa likuran at 2 handles sa likod ng camper. Dahil sa detalyadong paglalarawan ng puting truck, nagulat ang mga investigador na hindi maaalala ng bata ang plaka o makapaglarawan ng driver. Kaya nag-alinlangan ang mga investigador kung totoo ang kanyang nakita o kung nais lamang niyang makakuha ng atensyon. Ilang oras lamang matapos mawala si Ben Ownby, pumayag si Mitchell Holtz na sumailalim sa polygraph test. May proseso ng pagsusuri at ibinigay niya ang impormasyon tungkol sa puting pickup truck. Natural lamang na nakatuon ang investigasyon sa kanya, ngunit pumasa si Mitchell sa polygraph at agad siyang inalis bilang posibleng suspect. Sa karagdagang interogasyon, natuklasan kung bakit napakadetalyado ng kanyang paglalarawan sa truck. Ayon kay Mitchell, "Well, I just really like trucks." At lumabas na totoo nga iyon. Isa siyang truck fanatic. Sinundan ng mga investigador ang ulat ni Mitchell at bumalik sa lugar ng insidente. Doon, natuklasan nila ang 2 mahahalagang piraso ng ebidensya. Una, ang marka ng trailer hitch na binanggit mismo ni Mitchell. Pangalawa, ang mga bakas ng gulong sa bahagi kung saan lumiko ang sasakyan. Maingat nilang naitala at kinuhanan ng cast ang mga marka at natukoy na 2 magkaibang uri ng gulong ang sangkot. Alam ng mga awtoridad na kapag natunton nila ang truck, madali nilang maitutugma ito sa ebidensya. Ang mga natuklasang ito, kasama ng salaysay ni Mitchell, ay naging malaking susi sa pagpapatuloy ng investigasyon. Naglabas ng deskripsyon ang mga investigador sa lokal na media sa St. Louis at gumawa ng flyers ang mga miyembro ng pamilya. Ikinalat ang impormasyon sa mga tindahan at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa puting truck. Naging malinaw sa mga awtoridad na dinukot si Ben mula sa kalye ng isang ganap na estranghero. Ang problema, wala silang ideya kung nasaan siya. Ang susunod na hakbang ay tuklasin kung anong uri ng tao ang kanilang hinaharap. Kung may motibo, kung lokal ba o dumadaan lang. Ang ganitong uri ng tao, tinatawag na grabbers, ay kumukuha ng mga bata sa pamamagitan ng puwersa. Dahil estranghero sila sa biktima, mas malaki ang posibilidad na gumamit sila ng pisikal na puwersa, banta
o armas upang pilitin ang bata. Minsan, pinapatay nila ang bata. Minsan naman, pinalalaya. Ang ganitong tao ay kadalasang walang tiwala sa sarili at kulang sa social competence. Wala siyang kasanayan sa pag-groom o pang-akit sa bata. Kinabukasan, ipinalabas ng media ang balita ng pagdukot kay Ben sa lahat ng lokal na channel, sa pag-asa na makakakuha ng bagong lead. Nang makita ng detective na humawak sa kaso ni Sean ang balita, agad siyang nakaranas ng flashback. Iniisip na, "Oh my God, not another child." Magdamag na naghahanap ang mga search party sa paligid, umaasang makakita ng kahit anong palatandaan ni Ben o ng puting truck. Dumating ang 826 na mga lead. Napakarami na parang umaagos na impormasyon sa isang highway. Nagtayo sila ng mga checkpoint na mahagi ng impormasyon at nagsagawa ng inspeksyon sa mga sasakyan sa lugar, tinatanong ang sino mang maaaring nakakita ng puting truck o may napansing kakaiba. Maraming lokal na residente at mga miyembro ng fire department ang voluntaryong tumulong sa operasyon. Walang sino man ang nakatulog sa gitna ng paghahanap, kabilang na ang detective na nag-iimbestiga sa kaso. Para sa kanila, si Ben ay hindi lang isang bata, kundi parang sarili nilang anak. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-speculate ang mga autoridad kung may koneksyon ang kaso ni Ben Ownby sa pagkawala ni Sean Hornbeck ilang taon na ang nakakalipas. Dahil malapit ang Richwoods, Missouri sa Buford, Missouri, tiningnan nila ang mga individual na kasangkot sa kaso ni Sean upang malaman kung may ugnayan sa kaso ni Ben. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga investigador ang nakakagulat na detalye tungkol sa isa sa mga persons of interest sa kaso ni Sean Hornbeck, si Lou Kent. Ang pangunahing suspek ay nagmamaneho ng sasakyan na halos eksakto sa sasakyan na nakita ng saksi sa pagdukot kay Ben Ownby. Lumipat din si Lou Kent sa isang lugar na nasa loob ng humigit kumulang 20 milya mula sa lugar kung saan dinukot si Ben Ownby, na nagbigay ng impresyon na maaaring may kinalaman siya sa parehong kaso. Nang matuklasan ng mga investigador na si Lou Kent, isang person of interest sa pagkawala ni Sean Hornbeck, ay nagmamaneho ng truck na kahawig ng nakita sa pagdukot kay Ben Ownby, muling nakuha niya ang atensyon ng FBI at lokal na autoridad. Muling kinapanayam ng mga investigador si Lou Kent tungkol sa pinakabagong pagdukot, ngunit mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa kaso ni Ben. Pumayag naman siyang masuri ang kanyang truck at agad na lumabas na hindi ito tugma sa deskripsyon na ibinigay ni Mitchell Holtz. Isa itong malaking kabiguan para sa investigasyon, ngunit isang ginhawa naman para kay Kent. Pagkalipas ng 4 na taon ng hinala, tuluyang pinawalang sala si Lou Kent matapos mapatunayang wala siyang kaugnayan sa mga pagdukot. Sa kawalan ng bagong lead, ibinahagi ng mga investigador ang kaso sa media na nagdulot ng pagdagsa ng mga ulat tungkol sa puting pickup trucks mula sa iba't ibang brand. Lahat ay masusing sinuri ng mga autoridad upang matukoy ang posibleng suspek. 3 araw matapos ang pagdukot kay Ben, habang nagsasagawa ng warrant ang mga pulis sa isang residente ng apartment complex sa Kirkwood, Missouri, napansin nila ang isang pamilyar na sasakyan, isang puting truck. Agad silang napaisip kung may kaugnayan ito sa kaso sa pagkawala ni Ben. Dahil sa ganitong sitwasyon, laging puno ng tensyon at hindi tiyak ang kanilang pakiramdam. Ilang sandali lamang matapos mapansin ang truck, nakita nila ang may-ari nito na naglalakad sa parking lot, si Michael Devlin. Si Michael ay mukhang kalmado at komportable. Walang problema sa pakikipag-usap sa mga pulis. Ngunit nang hilingin ng mga pulis na suriin ang kanyang apartment, biglang nagbago ang kanyang kilos. Tinatanong siya kung pamilyar siya sa pagdukot o pagkawala ni Ben. Sinabi niya na nakuha lang niya ang impormasyon sa balita at nagbigay ng pahayag. Kung may sapat kayong dahilan para pasukin ang aking apartment, kumuha kayo ng search warrant. Naging kahina-hinala ang depensibong asal ni Devlin, kaya agad itong iniulat sa command post. Bagamat hindi pa gaanong alam ng mga autoridad ang tungkol sa kanya, nagsimulang magsiyasat sa background at kontakin ang mga kakilala niya. Ipinadala agad ang isang FBI agent at Missouri State Highway Patrol
upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Sinabi ni Devlin na napansin niyang ang sasakyang minamaneho niya ay katulad ng truck na ipinakita sa balita sa TV. Ngunit idinagdag niya na hindi niya kilala si Ben Ownby at hindi pa niya nakikita ang bata noon. Sa kabila ng kahina-hinalang kilos ni Devlin, nanatili sa deadlock ang mga awtoridad hanggang sa makakuha sila ng search warrant para sa kanyang apartment. Kinabukasan, nagtrabaho si Devlin sa isang lokal na pizzeria at sa karaniwan nitong lunch rush, muling sinubukan ng FBI agents na hikayatin siyang makipagtulungan. Nang hilingin ng mga ahente na masuri ang kanyang sasakyan, una siyang nagdalawang isip, ngunit ipinaliwanag nila, "Michael, kailangan mong makiisa. Nagkakaisa ang buong komunidad para mahanap si Ben. Ang sasakyan mo ay tumutugma sa deskripsyon, kaya isa ka sa mga pinaghihinalaan. Gusto lang naming maalis ka sa listahan para makapagpatuloy kami sa susunod na lead." Dinala ng mga awtoridad ang sasakyan sa FBI office sa St. Louis habang nagpapatuloy ang interogasyon kay Michael Devlin. Sunod-sunod siyang tinanong ng mga ahente tungkol sa mahahalagang detalye. Kung naroon ba siya sa Franklin County, sino ang gumagamit ng kanyang sasakyan noong linggong iyon, at nasaan siya sa mga oras ng insidente. Maayos at kalmado niyang sinagot ang lahat ng tanong. Ngunit nang hilingin ng mga investigador ang pahintulot na siyasatin ang kanyang apartment, mariin niya itong tinanggihan. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, madalas niyang banggitin ang kanyang inaanak na nakatira raw sa kanya. Hindi siya pinigilan ng mga ahente, hinayaan lang nila siyang magkwento. Nang maramdaman nilang panahon na para ilabas ang kanilang pinakamahalagang baraha, sinabi nila kay Devlin na mayroon silang mga tire prints mula sa lugar ng pagdukot kay Ben. Ipinaliwanag nila na kung magtutugma ito sa gulong ng kanyang sasakyan, magiging kasing tibay iyon ng fingerprint. Sa sandaling iyon, napansin ng mga ahente na bigla siyang pinagpawisan at halatang kinabahan, na para bang pinag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang sabihin. Bigla niyang nasabi, "Hindi ko siya inaanak. Siya si Sean Hornbeck." Nabigla ang mga ahente sa kanyang pag-amin. Isa sa kanila ang agad nagtanong, "Kasama ba niya si Ben? Ilang oras na naming tinatanong sa'yo ang tungkol kay Ben. Kasama ba niya ito?" Sa puntong iyon, tuluyang bumigay si Devlin at umamin na parehong naroon sa kanyang apartment sina Sean at Ben. Kinailangan muna ng ahente na huminga ng malalim dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang susunod na hakbang ay ang ligtas na pagkuha sa mga bata. Bagamat 5 minutong biyahe lang mula sa pizzeria patungo sa apartment ni Devlin, para sa mga ahente ay tila 1 oras ang biyahe. Sa paligid ng FBI agents, binuksan ni Devlin ang pintuan ng Unit D. Nakaupo si Ben sa arm ng sofa. Nang pumasok ang mga ahente, si Sean ay agad na tumakbo patungo sa pinto, tila may layunin na makalabas. Tinanong siya ng ahente, "Ano ang pangalan mo?" Sumagot si Sean, "Sean Hornbeck." Sinabi ng ahente, "Anak, nandito kami para ibalik ka sa iyong pamilya." Sumagot si Sean. Kalmado siya. Mas kalmado pa kaysa sa inaasahan ng ahente matapos ang 4 na taong pagkawala. Isang matibay at matatag na bata. Agad na inaresto si Devlin dahil sa kidnapping. Hindi makapaniwala ang lahat na natagpuan si Sean. Bihira ang mga kasong tumatagal ng ganito. Ngunit sa pagkakataong ito, higit 4 na taon siyang itinago. Ilang oras lamang matapos ang pag-aresto, dumating sina Pam at Craig Akers sa Franklin County Sheriff's Office upang makumpirma kung ang binatang natagpuan sa apartment ni Devlin ay tunay ngang kanilang anak. Pinapasok nila ang bata sa isang silid na may kamera, isang interview room, bago dinala ang kanyang mga magulang. Nang tumingin siya sa kanila at ngumiti, nakilala siya agad sa kanyang natatanging pilipit ng ngiti. Isang tanda na tiyak na siya nga ang kanilang anak. Halos 4.5 taon matapos mawala ng walang bakas, muling nakasama nina Pam at Craig Akers ang kanilang anak na si Sean. Isang kakaibang damdamin ang bumalot sa kanila. Napakarami nilang nais ipahayag, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Ang saya ng muling pagsasama ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang salita.
Para sa kanila si Sean ay isang himala. Ang kanilang kagalakan ay nagdulot ng pakiramdam na parang isang magandang panaginip. Isang panaginip na naiiba sa 4.5 taon ng kanilang bangungot. Sa loob ng maruming apartment ni Michael Devlin, patuloy ang mga awtoridad sa pagpapatibay ng kaso laban sa kanya. Puno ng kalat at dumi ang sahig. Halatang matagal nang napabayaan ang lugar. Natuklasan din doon ang mga ebidensya ng ilegal at masasamang material na may kinalaman sa mga bata, kabilang ang mga litrato at videotapes. Matagal niya itong itinago, batid ang mabigat na kaparusahan sakaling mabunyag ang kanyang mga lihim. Ipinapakita ng kanyang mga ginawa ang matinding kabaliwan at kawalan ng konsensya. Mahirap isipin kung paano niya nagawang gawin ang lahat ng iyon sa loob ng mahabang panahon. Isa sa pinakamalalaking tanong na kinaharap ng mga investigador ay kung bakit hindi kailanman nagtangkang tumakas si Sean sa loob ng 4 na taon. Natuklasan ng mga investigador na ginamit ni Devlin ang pananakot, puwersa at pananakit upang ganap na makontrol si Sean. Sa pamamagitan ng takot at manipulasyon, unti-unti niyang nabihag ang isip ng bata. Pagkalipas ng 4 na taong pagkakakulong, sa wakas ay naibahagi ni Sean sa mga investigador ang totoong nangyari noong araw ng kanyang pagkakadukot. Habang nagbibisikleta siya sa kalsada, biglang humarang ang truck ni Michael Devlin at sinadyang banggain siya. Pagkatapos, itinuro ni Devlin ang kanyang baril kay Sean. Nang tanungin ng bata kung bakit, malamig na tugon ni Devlin, "You were in the wrong place at the wrong time." Natuklasan ng mga investigador na ginamit ni Devlin ang pananakot, puwersa at pananakit upang ganap na makontrol si Sean. Pagkatapos ng pagkakadukot, itinali ni Devlin si Sean at ikinulong sa loob ng halos 1 buwan. Habang nakakulong si Sean sa apartment, si Devlin ay paminsan-minsang umaalis at gumagawa ng mga palusot o dahilan sa mga kapitbahay, kakilala o sa mga taong maaaring magtaka kung bakit minsan ay may batang nakikita sa kanyang tirahan o kung bakit siya may bagong anak. Ginagawa niya ito upang maitago ang kanyang lihim at iwasan ang anumang pagdududa. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan, napagtanto ni Devlin na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang ganoong mga dahilan, kaya't nagpa siya siyang patahimikin ang tanging saksi sa kanyang mga ginawa. Nang maunawaan ni Sean ang planong ito, kumilos siya ng matalino. Sinubukan niyang makipagkasundo sa kanyang captor upang mailigtas ang sariling buhay. Sa maingat na paraan, ipinakita niyang wala siyang balak tumakas at pumayag siyang magpanggap bilang anak ni Devlin gamit ang pangalang Sean Devlin. Sa ganitong paraan, napanatili niya ang sariling kaligtasan. Subalit sa ilalim ng patuloy na manipulasyon, pang-aabuso at impluwensya ni Michael Devlin, unti-unting naniwala si Sean na wala na siyang kakayahang makatakas. Isang resulta ng matagal na pagkontrol at matinding psychological abuse. Noong April 2007, idinimanda si Michael Devlin sa Washington Franklin at St. Louis counties sa mga kasong kidnapping, attempted murder, armed criminal action, at forcible sodomy. Kinasuhan din siya sa federal court ng 4 na counts ng production of child pornography at 2 counts ng transportation of a child for the purpose of criminal sex acts. Nang makita siya ni Pam sa Washington County Courthouse, nakaupo sa front row, halos kasing layo ng dingding, kinailangan niyang pagibayuhin ang lahat ng lakas upang manatiling nakaupo at hindi sumugod. Huminga siya ng malalim ng maraming beses para mapigil ang sarili. Sa pagdinig, humarap si Devlin sa mga kasong iyon at sa kalaunan ay napilitang umamin. Nag-plead siya ng guilty sa lahat ng kaso. Sa araw ng sentencing, sinabi ni Michael Devlin ng tahimik ngunit matapang, "I know who I am, I know what I've done, and I know where I need to be." At idinagdag pa niya, "If I get out, I'll do it again." Bilang hatol, tumanggap si Devlin ng 20 consecutive life terms, 52 concurrent life terms, plus 15 years imprisonment. Para sa mga magulang, lalo na kay Pam, ang galit ay napakalaki. Ninanais niya noon na mamatay ang salarin. Ngunit sa kanyang pagninilay, napagtanto niyang ang kamatayan ay magiging napakadaling pagtakas para sa salarin. Isang paraan upang hindi maramdaman ang bigat ng paghihirap na kanilang pinagdaanan.
Mas nanaisin niyang maramdaman ni Devlin ang parehong sakit na idinulot nito kay Sean. Si Michael Devlin ay kasalukuyang nakakulong sa Crossroads Correctional Facility sa Cameron, Missouri. Sa serye ng interview na isinagawa ng mga investigador sa loob ng 2 araw, ibinahagi ni Devlin na nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang pagtingin sa mga lalaki noong siya ay 13 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanya, itinago niya ang damdaming iyon sa loob ng maraming taon at sinubukang mamuhay ng normal. Gayunman, makalipas ang halos 2 dekada, inamin niyang hindi na niya napigilan ang sarili at nauwi ito sa paggawa ng isang mabigat na krimen laban sa isang bata. Bagaman walang malinaw na paliwanag mula sa kanya kung bakit niya kinidnap si Sean Hornbeck, ipinapalagay ng mga investigador at eksperto na ginawa niya ito dahil sa pagnanais na magkaroon ng kontrol at emosyonal na koneksyon. Isang paraan upang punan ang kakulangan at kalungkutan sa sarili. Ayon sa isang kaibigan, dati raw ay palabiro at masigla si Devlin, ngunit nagbago ito nang magkaroon siya ng diabetes at maputulan ng 2 daliri sa paa noong 2002. Simula noon, naging tahimik at tila lumayo siya sa mga tao. Isang pagbabago na marahil ay nag-ambag sa paglalim ng kanyang pagkakabukod at pagkasira ng kanyang emosyonal na kalagayan. Hindi na kailanman maibabalik ang 4.5 taong na puno ng pangungulila at pighati. Kahit na alam ng pamilya na hindi na muling makapamiminsala si Devlin sa ibang bata, nananatili ang sugat, ang mga sandaling nawala kay Sean at ang mga taon na hindi na maibabalik. Minsan, muling sumisiklab ang kanilang galit sa tuwing naaalala nila ang mga namiss na karanasan at ang matinding pinsalang dinanas ng kanilang anak. Matapos ang kanilang pagkakasagip noong 2007, muling nakasama ng pamilya sina Sean Hornbeck at Ben Ownby. Bagamat parehong nakapagpatuloy sa normal na buhay, mas maraming kailangang pagdaanan ni Sean dahil sa matagal na pang-aabuso, kabilang ang mental at sexual manipulation. Ngayon, ang pinakamahalaga para kay Sean ay ang makamit muli ang kanyang privacy at mabuhay ng tahimik upang dahan-dahang makabawi, unaway ng nangyari at magsimulang maghilom. Pareho silang nakapag-adjust at nakapagpatuloy sa pagbuo ng ligtas at payapang buhay, malayo sa atensyon ng publiko, at wala silang ulat na sangkot sa anumang kontrobersya. Noong 2011, inatake sa loob ng kulungan si Michael Devlin ng kapwa bilanggo na si Troy Fenton gamit ang mga sandatang gawa sa typewriter parts. Ganti umano ito ni Fenton dahil sa galit sa mga kasalanan ni Devlin. Bagaman nagtamo ng sugat, nakaligtas si Devlin at muling ibinalik sa kulungan. Ang insidente ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa mga opisyal ng bilangguan tungkol sa kanyang kaligtasan, lalo na't matagal nang kinokonsidera ang kanyang seguridad dahil sa bigat ng mga kasong kinasangkutan niya. Noong panahong iyon, isinasaalang-alang pa nga ang posibilidad na ilipat siya sa ibang estado o bigyan ng bagong pagkakakilanlan. Ngunit tinutulan ito ng ilang pamilya ng mga biktima, kaya't hindi na itinuloy ang plano. Sa loob ng bilangguan, nararanasan ni Devlin ang kabayaran sa kanyang mga nagawa, tila isang natural na ganti sa bigat ng kanyang mga krimen.